Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At pag-usapan naman natin ngayong araw lang to may sinabi si Sara Duterte na ikagugulat ng lahat ng DDS supporters. Ang sabi dito, Sara Duterte says father in troubling condition, detention inhumane. Kumbaga, yung kondisyon ni Tatay Diggs ay nakakakabahala at yung detention daw ay hindi naayon sa tao. Aba, ano kaya nangyari? Okay? O isa naman tong kadramahan galing sa mga Duterte. So, let's go down. Nakita ko sa Facebook, but dito sa Inquirer, let's talk about it. Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Saturday retaliated her calling urging the ICC to release her father. Kung natatandaan nyo guys, si Sara Duterte at ang kanyang defense team sa tatay niya doon sa ICC ay nag-request sila ng interim release. Alright? Yung interim release para pangsamantalang laya ni Rodrigo Duterte. Kaso, may mga sitwasyon na hindi siya pinapayagan. Bakit? It's because yung mga posibleng mangyari kung makalabas tong tao na to, yung mga biktima, baka mabalikan sila, di ba? So, pinag-uusapan yan, right? Now, meron daw third-party country, we just don't know kung anong country ito, okay? But it looks like meron na wala daw problema doon sa country na yon, okay? At yun ang hinihiling nila, makalabas si Duterte. Now, gumawa naman sila ng gumawa na naman nung itong mga Duterte ng kadramahan na si Duterte daw ay hindi raw kumbaga hindi raw siya pinagbibigyan, hindi makatao yung trato niya doon and all that. Okay? Oh, sabi dito sa statement ni Sara, noted that her family received a credible information. Aba. So, parang kumbaga may ano sila doon, may parang anong tawag dito? Parang asset, parang meron silang agent doon. Ang galing to 'di ba? Ang galing nila. From hospital sources that the former president had to be subjected to laboratory test after being found unconscious on the floor of his room. Aba, okay, okay. Tapos, sabi dito, the family was not informed of the accident and no explanation was given. This alarming development raised grave concern about the capacity of the ICC guarantee security of safety of FRRD. Nakakaawa naman si Tatay Digong, um, hindi ka makalabas sa ICC. Gagawin na lang ng scandalous drama. Okay. Even the most basic care complaint in ingrown toenail. Ano ba naman yan? Tone, ingrown na. One na lang. Okay, so ICC has persistently ignored the clear need 24-hour bedside caregiver. Meron bang ganun? 24-hour, katabi niya yung caregiver. Okay. The continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not just unjust but inhumane. Aba, it amounts to punishment without having convicted of any crime. Pareho lang na naman dun sa 'di ba? Sa Pilipinas kung meron kang kasalanan, i-detain ka. Tapos may pwede kang magpiyansa. Okay, ang problema yung kaso kay Duterte crimes against humanity. So hindi to basta-basta, 'di ba? Okay, continue natin. According to Sarah, there's no reason for her father to be still detained at the ICC. Kasi daw, considering his health and well condition. Sabi ng ICC, guys, kung natatandaan nyo, okay na okay daw si Rodrigo Duterte doon. Tapos, meron pang mga information galing mismo sa pamilya niya na si Duterte ay okay. Hindi na nakakaalala.
Yung taliwas dun sinabi nila na hindi ano na, hindi na siya fit, 'di ba? Magaling talaga magsinungaling tong mga ano, mga ah, Duterte Duterte camp. Eh, 'di ba? Okay. Tapos yung ano, yung abogado pa. Magaling din, magaling magsinungaling. So she said that the former president never treated threatened witnesses, complained of in his, and has no intent to assume the office elected when he won. Okay, because na naging mayor siya doon, di ba? There's no other reason continuous detentions except to mean suffer from complaint of disgrace. Former senator. So si Trillanes, siguro naalala pa ni Rodrigo na kumbaga nag-smirk si ano si Senator Trillanes nung sa House, di ba? Tawang-tawa ko nun. Okay, and that the ICC should act now, rectify this gross injustice to ensure that the former president Roa Duterte is afforded proper care and ultimately humanitarian conditions he rightfully deserve. Yung welfare check na topic ko na to eh. So so kumbaga sinasabi dito ni Sara Duterte, simple lang. Hindi makatao yung ginagawa ng ICC sa kanyang tatay. Pero guys sa interviews na ginagawa ni Harry Roque, sa mga interviews kay Baste, kay Kitty Duterte, ang sabi nila, okay na daw. Okay daw si Tatay Digong. So, you can see the lies that they're making because just today, 2 days ago, okay si Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, nakahimlay sa walang malay. O, di ba? Para lang makagawa ng storya, makagawa ng kabalbalan, para lang kawaan ng kanyang mga supporter. Kasi ang dali na maliit na yung maliit na yung support base ng mga Duterte. So yan, gagawa sila ng mga kadramahan para lang makakuha sila ng simpatya doon sa mga taong wala pang pinipiling leader, di ba? Oh, ito pakita ko sa inyo kung ano kabalbal yung mga sinasabi nila. Galing mismo to sa former or ex-wife ni Rodrigo Duterte. Pakita ko sa inyo guys. Ito yung interview ni Harry Roque na hindi pa umuwi hanggang ngayon. Ito play natin. Wait, anong nangyari? Sorry. Balik natin. Kanina yan eh. Ito. Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digo? He's okay. He's happy. Yeah, the visit was really Yeah. very good. How long was the visit for? 1 hour. 1 hour. Di ba? The process would be faster. Be my ito ay 2 days ago lang. Alright? 2 days ago lang. So, Ma'am Elizabeth, anong sinasabi nila? Anong sinasabi nila dito? Okay lang daw si Rodrigo Duterte. So, malaking kasinungalingan na naman ang ginagawa ng mga Duterte. So, sa mga manonood, please spread nyo yan. Spread natin na hindi na dapat makalabas si Duterte. Tapos yung mga Duterte dapat huwag na iboto. Diba? So, ang dami ng kasinungalingan na sinasabi nila pero wala pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. So, sa tingin nyo, makakalabas yan sa interim request nila? So, ganito ang mga sinasabi nila? Hindi. Okay? Well, guys, if you have any comments or suggestion, please write it down. Please like and subscribe. And I'll see you in a video. Salamat po sa pakikinig.